Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong regular kong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami kasi sa akin laging nagme-message sa araw-araw, mga kabunyog. Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment. Kaya laging abangan nyo na ito. Ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, sisibakin na daw si Yussi Claire. Anong take ko dyan? Yan, sige, pag-usapan natin. Sa press briefing ni Yussi Claire Castro, direktahan siyang tinanong ng isa sa mga media na nandoon, no? Yung Malacanang press corps, no? Tinanong mismo si Yussi Claire Castro kung magkakaroon nga ng cabinet revamp o pagsibak sa gabinete. Actually, hindi lang yung simpleng mga rigodon sa gabinete. Siya mismo tinanong, ano po, may balibalita po kasi na sisibakin na daw kayo. Ano pong masasabi nyo dyan? Medyo siyempre hindi maganda ang dating kay Yussi Claire Castro noon. Pero hindi naman siya ng bastos. Ang sagot ni Yussi Claire Castro, ako. Sabi niya, nagsiserve daw siya sa pleasure ng president. Kaya kung aalisin daw siya, papalitan, wala naman daw problema. Pero ang alam niya daw, wala naman. Alam niya naman, wala naman. Hindi, sa totoo lang, si Yussi Claire Castro, maraming nagagalit sa kanya. Lalo na ang mga DDS. Yung mga DDS talagang ayaw na ayaw sa kanya. Kasi si Claire Castro kasi ano to kikibardagulan talaga. Bawat issue, pinagtatanggol niya talaga ang, siyempre, palace press officer ka, di talagang tagapagtanggol ka ng Malacanang, ng palasyo, o lalo ng Pangulo. O kaya lang, siyempre, napipikon sa kanya ang mga DDS. Kasi kung nagsasalita si Yussi Claire Castro, grabe yung kanyang pagiging loyalista sa palasyo. Hindi siya simpleng professional na parang detached sa Malacanang, hindi. Para sa kanya, ang trabaho niya ay ipagtanggol ang palasyo, lalo na ang Pangulo. At ginagawa niya talaga ito ng matindi. Kaya nga medyo diyan napipikon ang mga DDS eh. Sino ba yun? Jack Arguta yun. Yung Jack Arguta. Ay sa bagay, ano naman yun? Maintriga naman yun. Sabi niya, si Claire Castro, kapag nagtatanggol ng Pangulo, parang asawa niya ang pinagtatanggol eh. Tawa ako dun. Pero hindi, siyempre, trabaho niya yan bilang palace press officer. Ipagtanggol talaga ang palasyo, ipagtanggol. Lalo pa kasi ang Pangulo ay hindi masalita eh. Hindi tulad ni Duterte, si Duterte mismo pinagtatanggol niya ang sarili. Ay itong si PBBM hindi eh. Bihira magsalita. Kahit may mga maiinit ng issue, intriga laban sa kanya, hindi niya sinasagot. Yung mga dati naman ng mga tagapagsalita ng Malacanang, hindi naman sinasagot na tit for tat talaga. Na tipong nakikibagbakbakan ka na, bardagulan. Ay si Yussi Claire Castro hindi. Talagang sinasagot niya. Bawat issue, malaki man niya na issue, maliit, na sasagutin niya yan. Mayroon siyang sagot sa bawat issue. Kaya yun ang pagkakaiba ni Yussi Claire Castro. Diyan napipikon ang mga DDS sa kanya. Kasi nakaka-counter sila eh. Nakaka-counter sila. Mayroon namang mga DDS na nagsasabi hindi na dapat trabaho yan ng palace press officer. Dapat professional ang palace press officer. Iba naman ang style ni Yussi Claire Castro eh. Iba naman ang style niya.
kaysa sa mga nauna, kila Cesar Chavez, iba naman. Kaya lang dahil nga ano, talagang nakikibardagulan siya, nakikipagmakbakan siya, napipikon sa kanya ang mga DDS. Kaya siya ang paboritong anuhin, i-bash, tirahin. Pero nasasanay na naman diyan si Yussi Claire Castro. Pero yung balita na sisibakin, mukhang hindi naman kasi ginagawa niya naman yung trabaho niya at saka talagang kung papalitan pa si Yussi Claire Castro, sinong ipapalit na posibleng magawa yung kanyang ginagawa? Iba rin yung trabaho niya. Iba rin yung ginagawa niya. Si Yussi Claire Castro kasi, ano siya, nasa media siya kasi matagal na siyang may programa sa ano sa radyo. Tapos ano siya, vlogger o di social media yan. Abogada siya. O, kaya kumbaga medyo kumpleto siya, kumpleto Ricardos itong si Yussi Claire Castro. Kaya lang ang inaanuhan sa kanya, medyo mataray daw, mapipikunin. Ay, talaga namang mai-stress ka naman sa trabahong ganyan. Nakaka-stress naman siyempre yung trabahong ganyan. Kaya siyempre, siya yung sumasalag ng lahat ng mga issue. Laban sa palasyo, laban sa Pangulo. Kaya mabigat din ang responsibilidad niya. Kaya pag medyo may mga alanganin ng tanong, medyo na ano talaga siya, medyo napipikon. Pero ano yan ah, ano naman siya, magalang naman, hindi naman ang babastos. Medyo na ano lang, napipikon kapag paulit-ulit na ang tanong, na grabe na ang kanyang kadidepensa. O tulad ngayon, itong issue ng, ano ba si Saldico, nahuli o naaresto? O, dapat bang mag-apologize ang Pangulo dahil nagkalat siya ng fake news? Yun, mahabang paliwanag na ang binigay ni Yussi Claire Castro. Hindi pa rin kumbinsido yung ilan. Ay siyempre, ah, ang mga DDS kinakalat yan na intriga nagkalat daw ng fake news si PBBM. Hindi naman. Anyway, so sinagot na ni Yussi Claire Castro yung issue kung siya nga ba'y sisibakin. Sabi niya, hindi. Wala siyang alam na sisibakan siya. Ha? Pero sabi niya naman, nagsiserve siya sa pleasure ng president. Kung tatanggalin siya, wala namang problema. Pero tingin nga natin, hindi. Kasi effective naman siya Saka mahirap din yung ginagawa ni Yussi Claire Castro. Saan? Papalitan siya? Sinong ipapalit? Hmm? Saka effective naman siya sa sumasakit ang ulo, nai-stress ang mga DDS sa kanya, effective siya. Kung hindi tinatamaan ng mga DDS, hindi nagre-react ang kampo ng Duterte, hindi siya effective. 'Di ba? Oh, ganun lang 'yun. Oh, anyway, si Senador Ping Lacson, may linabas siyang parang guideposts kung ano dapat ang maging ugali, yung proper na conduct ng mga senator judges. Sabi ni Senador Ping Lacson, ito yung pagkakasabi niya. Senators proper conduct bilang posibleng senator judges sa VP impeachment trial. Importanteng maunawaan namin na hindi kami lumalabas na parang prosecutor o defense panel. Kailangan kami nakikinig lang sa tanong ng prosecution team at pag-cross-examine ng defense sa prosecution witness and vice versa. At nagte-take down kami ng notes para magkaroon ng informed decision. Yun. So, nasabi ito ni Senador Ping Lacson kasi may mga napapansin daw siya na mga senador na ngayon pa lang nagko-komentaryo na at pag nagko-komentaryo diyan sa issue ng impeachment kay Sara Duterte, lumalabas parang defense team na sila Parang sila na yung abogado ni Sara. Malinaw ang pinapatungkulan niya dito. Si Marcoleta na naman. Si Marcoleta. Sabagay, sinabihan niya na ito si Marcoleta na kung ganyan, kung ayaw mo talagang papigil na parang ikaw na yung nagdidepensa sa sa Vice President, di pag ano ka na lang, maging parte ka na lang ng defense panel niya, defense team niya. Hindi, yan yung bira ni Lacson kay Marcoleta. Kasi sabi ni Marcoleta, pag nakarating daw sa Senado, kikwestiyonin niya kaagad anong basis ng impeachment na yan. Kikwestiyonin niya yung legal basis ng impeachment. Nagsabi ng ganun si Marcoleta kaya lang ang reaksyon diyan ni Senador Ping Lacson ay pagkaganyan, defense team ka na lang ni VP Sara
o kung ganyan din lang naman pala ang ano mo. Kaya kino-caution ni Senador Ping Lacson sana, yung mga kapwa niya senador, wag munang magsasalita ng pabor or kontra kay Sara Duterte. Kasi ano nga ito eh, sigurado nang makakarating sa Senado ang impeachment. Magigi silang impeachment court eh. At sila, magigi silang ah, senator judges. So dapat, dahil bilang mga huwes, ang proper na conduct ayon kay Senador Ping Lacson, senator judge ka eh. So pakikinggan niyo yung defense. Pakikinggan mo rin papakinggan mo yung prosecution. Tapos pipakinggan mo rin yung defense, yung pag-cross-examine nila sa mga witnesses, ano. So, tapos nagno-notes ka lang. Hindi ka pwedeng yung lumalabas na kung anong bias mo, kung saan ka panig. Ha? Hindi dapat. Isa pang pinapatungkulan niyan sigurado ni Senador Ping Lacson, si Amy Marcos. Eh di ba nagko-komentaryo si Amy Marcos doon kay Madriaga? Sabi niya, ito ba yung testigo sa impeachment na makakarating sa amin sa Senado? Anong klase ito? Oh, mali din yun. Kasi bakit mo kinokomentaryo na kaagad yung witness? Siguradong makakarating sa Senado. So dapat ikaw bilang magiging senator judge, huwag kang magko-comment ng ganon. Kasi hinusgahan mo na kaagad yung witness eh. Mali yung ganon. Kaya ito yung mga pinapaalalahanan ni Senador Ping Lacson diyan sa sinabi niya na yan. Na ang dapat sa mga senator judges, wag lumabas yung pagiging bias nila. Ha? Wag lumabas kasi nga, ano yan eh, senator judges eh, hindi dapat ganoon. So, ito mga kabunyog, itong sinabing ito ni Senador Ping Lacson, may mga pinapatungkulan siya dito na mga kasamahan niyang senator judges. Ako, sa tingin ko, sigurado na yan si Marcoleta. Pangalawa nga, si Amy Marcos. Kasi sila yung very vocal ngayon magkomentaryo eh. Si Marcoleta, yung sinabi niya nga na pag nakarating daw sa Senado, kikwestiyonin niya kung anong legal basis ng impeachment na yan. Si Amy Marcos naman, nag-comment kay Madriaga, ganyan ba niya ang klase ng witness na makakarating sa Senado? Ay, mahirap. Mali yun. Pero ngayon pa lang, pinapahanda na nila Senate President Soto ang mga senador. Kasi sigurado talagang makakarating sa Senado eh. Lulusot sa Kamara sigurado ito. Kaya sabi nila maghanda na. Sabi nga ni Lacson at ni Soto, sila nga nag-aaral na daw ng crash course sa criminal procedure, rules on evidence. Kasi ang magpe-present kasi sa impeachment si Senate President Soto eh. Mabigat ang trabaho niya diyan. Pero sabi niya, ilang impeachment na rin daw naman ang pinagdaanan niya kaya alam niya na kung anong gagawin. O kaya lang, ang nire-remind naman na Senador Ping Lacson, yung mga senador, maging professional naman. Kasi magiging ang senator judges, wag na muna magko-comment. Kaya lang, ewan ko kung pakikinggan siya ni Marcoleta sa kani Amy Marcos. Anyway, o ito mga kabunyog, ito na. Dahil magsisimula na ang trial ni Duterte, magsisimula na ang trial mga between September and December. Sabi ng mga lawyers doon sa ICC, posibleng magsimula na ang trial kay Duterte December o mas maaga pa. December nitong taong ito. Naghahanda na yung mga testigo. May isang testigo nga ayon kay dating Senador Sani Trillian, nagbabiyahe na papunta na doon. Nandun na din sa Dahig, sa ICC, si Matubato, si Las Cañas, si Garma, kinumpirma ni dating Senador Sani Trillanes na nandun na sa ICC at handa nang mag-testify. O ngayon, dahil magsisimula na ang trial ni Duterte, itong si Bato at saka sila Bongo, ayan, mapapasabay na rin yan. Hindi kasi, hiwalay kasing kaso, hindi pa naman kasi ngayon accused, hindi pa naman respondents or accused itong si Bato at si Bongo. Nabanggit pa lang sila bilang mga co-perpetrators. Pero technically, hindi pa sila kasama dito sa hinihiring na to. Hindi pa yan. Ano yan? May hiwalay na proseso anya, sabi ng mga lawyers doon sa ICC. May hiwalay na proseso itong si Bato, sila Bongo at yung iba pa. Pero dahil nga nasettle na yung issue ng jurisdiction,
na-confirm na yung charges kay Duterte at mag-i-start na ang trial, alangan namang si Duterte lang yung pinapanagot. Siyempre, common sense, na-establish na yung charges kay Duterte, na-confirm na. Nagsisimula na ang hearing sa kanya. Magsisimula na pala. Sinabi na rin na hindi lang si Duterte ang involved dito. Hindi niya magagawa ito kung wala yung mga co-perpetrators. Kaya malinaw yun. At pinangalanan yung 8 na co-perpetrators. Nangunguna doon si Bato saka si Bongo. Kaya ngayon, dahil may pinangalan ng co-perpetrators, alangan namang si Duterte ay pinapanagot tapos yung co-perpetrators niya, hindi. Kaya sabi nga ni Atty. Crisy Conte, ito na, susunod na ito. Kumbaga sila Bato at Bongo na ang kasunod niyan. Kasi papanagutin din sila kasi co-perpetrator sila eh. Pinangalanan na sila eh. So kasama sila sa mananagot. Kaya lang, pinauna muna yung kay Duterte. Ngayon, magsisimula na yung trial kay Duterte. Habang nagsisimula o gumugulong na ang trial kay Duterte, gumugulong na rin yung kay Bato at Bongo. Pwede na silang isyuhan ng warrant of arrest. Kaya yan yung mangyayari. Yan yung inaasahan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya siguro, si Bongo si Bato sobra ng takot. Hindi pa nga lumalabas yung arrest warrant, nagtatago na. Si Bongo alam niya na rin na posible na rin siyang sumunod na diyan. Kasi si Garma nandun. Ang mga testimonya ni Garma, ang tinuturo siya, si Bongo. Kaya hindi diyan makakalibre si Bongo. Hindi makakalibre. Kasi may testigo laban sa kanya. At involved siya doon sa mayoral period nung mayor si Duterte sa Davao at saka nung presidential period. Involved si Bato doon. Si Bongo. Actually, kahit si Bato. Kasi si Bato, chief of police ng Davao noon. Sila yung nag-implement ng Davao Death Squads. Tapos nung maging presidente si Duterte, chief na naman siya ng PNP. So, involved si Bato sa mayoral period saka sa presidential period. Si Bongo, ganun din. Involved din siya doon sa mayoral period kasi siya yung inuutosan ni Duterte pag may mga ipapatrabaho. Ipaabot mo ito, kila Las Cañas, kila Matubato. Kaya hindi naman yung role ni Bongo, ang pinapalabas ni Bongo, hindi naman siya involved. Kasi alalay lang naman siya ni Duterte. Hindi yun. Hindi totoo yun. Dinitalye ni Garma yan. Sila Las Cañas at Matubato, dinitalye nila ang role ni Bongo sa mayoral period. Si Garma naman, dinitalye rin ang role ni Bongo sa presidential period. Kaya ano na ito, mga kabunyog? Kumbaga, dahil gugulong na yung trial kay Duterte, yung co-perpetrators niya, na rin yan? Sunod na yan. At pag sinabi nating co-perpetrators, nangunguna dyan si Bato at si Bongo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.